Hello! Ako po si Yuki. Kaji-san, noong nakaraan ay nag-aaral tayo ng pagpapakilala sa sarili, di ba? Oo, tama ka. Noong nakaraan, pinag-aralan natin ang form na Ako ay Pilipino. Sa Nihongo, ganito ang sasabihin. 私はフィリピン人です。 Mira, naaalala mo ba? Siyempre naman, ito yung form na A wa B des, di ba? Sa kaso ko, ganito yun. Watashi wa Mira desu. Perfect. Mira. Noong huli, ipinakilala natin ng kaunti kung paano magtanong, pero ngayon ay pag-aaralan natin ito ng mas detalyado. Huwag baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Idagdag lang ito sa huli, di ba? Ka. Dito, mayroong napakahalagang tuntunin sa tunog. Sa Lesson 2, pinag-aralan natin ang accent ng salita, di ba? Ang tuntunin ay, kapag bumaba na ang tunog, hindi na ito tataas ulit. Hindi nagbabago ang tuntunin na iyon. Ang tunog ng salita ay hindi natataas kapag bumaba na. Pero kapag pangungusap na patanong, pakitaas lang ng kaunti ang tunog ng pinakahuling Ka. Sundin pa rin ang tuntunin ng salita, pero ang imahe ay itataas lang ang huling Ka. Yuki, pakiusap magbigay ng halimbawa. Sige, pakinggan mabuti kung saan tumataas ang tunog. Filipinjin desu ka? Uulitin ko. Filipinjin desu ka? Salamat! Sa ganitong paraan, kapag itinaas ang dulo, maipaparating sa kausap na nagtatanong ka. Mira, subukan mong magtanong sa akin. Gamitin ang Nihonjin at subukang sabihin ng pataas ang dulo. Naintindihan ko, hindi babaguhin ang salita, itataas lang ang dulo, ano? Nihonjin desu ka? Oo, hapon ako. Ang galing mo. At isa pa, mayroon pang isang mahalagang tuntunin. Ang paglalagay ng ka sa huli ay ginagawa lang kapag nagsasalita ng magalang na wika. May ibang paraan ng pagsasabi kapag kausap ang kaibigan, pero hindi natin iyon pag-aaralan sa channel na ito. I-master natin ang magalang na wika na magagamit sa trabaho. Kaya, tandaan lang na simple lang na maglagay ng Ka. Ngayon, para magsanay sa pagtatanong, mag-aral tayo ng mga bagong salita. Ito ay mga salitang pangtrabaho na madalas gamitin ng mga Pilipino. Yuki, paki-pronounce naman. Sige, pakirepeat po. Engineer, kaigoshi, kangoshi, jishusei. Ngayon, magsanay tayo gamit ang mga salitang ito. Magtatanong ako sa inyong lahat. Lahat kayo, sumagot ng Hi, so des sa harap ng screen. Heto na. Ikaw ba ay engineer? Engineer desu ka? Magaling. Sunod ay kaigoshi. Kaigoshi desu ka? Sunodo wa jishusei. Jishusei desu ka? Ngayon naman, pag-aralan natin kapag no ang sagot. Yuki, subukan mong magtanong sa akin. Pakigamit ang Amerikajin. Sige, Kaji-san. Amerikajin desu ka? いいえ、アメリカ人ではありません。 Kapag no ang sagot, ganito ang sasabihin. ではありません。 Sa mga textbook, minsan ay nakasulat ang
ja arimasen. Pero ang ja ay medyo casual na salita. Sa mga interview o sa trabaho, mas magandang pakinggan ang paggamit ng dewa. Napaka-importante nito, kaya ipapaliwanag ko ng detalyado. Sa channel na ito, nag-aaral tayo ng Nihongo para sa BPO at pagtatrabaho sa Japan. Ang ja arimasen ay walang problema sa karaniwang pananalita, pero sa interview para sa trabahong customer service tulad ng sa BPO, hinding-hindi ka makakapasa kung gagamit ka ng ganitong karaniwang pananalita. Talagang hindi makakapasa? Bakit po? Dahil sa Japan, ang pakikipag-usap gamit ang karaniwang wika sa mga customer ay isang bagay na hinding-hindi dapat gawin. Kaya, isipin nyo na lang na ang mga textbook na nagtuturo ng karaniwang wika ay para sa turismo sa Japan. Kung nag-aaral ka ng Nihongo para sa trabaho, hinding-hindi mo dapat kalimutan ang puntong ito. Siguraduhin nating gamitin ang dewa arimasen. Yuki, subukan mong i-pronounce. Sige, ito ang tamang Nihongo na ginagamit sa trabaho. Dewa, arimasen. Sa pangungusap, ganito yon. Iie, Amerikajin dewa arimasen. Ganun pala. Magkaiba pala ang pangturismo at pangtrabaho. Marami akong natutunan. Tama iyon. Ngayon, magsanay din tayong tumanggi. Magtatanong ako ng mali. Tumanggi kayo gamit ang iye, alternasyon dewa arimasen. Ikaw ay hindi estudyante. Ikaw ay teacher. 学生ですか? Ikaw ay hindi Hapon. Ikaw ay Pilipino. 日本人ですか? Medyo sanay na kayo sa pagtatanong at pagtanggi, ano? Sa huli, magsanay tayong magtanong ng sino yun kapag may hindi kilalang tao. Ang who sa Nihongo ay dare. At kapag nagpapaliwanag ng detalyado tulad ng kaibigan ko, ginagamit ang no. Yuki, pakiusap magbigay ng halimbawa. あの人は誰ですか? Ito ang halimbawa ng pagsabot. 私の友達です。トヨタの実習生です。 Salama. Ang no sa Nihongo ay katumbas ng of o s apostrophe s sa Ingles. Ginagamit ito sa pagitan ng noun at noun. Mira, naintindihan mo ba? Opo. Ilalagay lang pala ang no. Ang dali. Hanggang dito na muna sa nayon. Kapag nagtatanong, itaas ang dulo ng pangungusap at kapag tumatanggi, dewa arimasen. Tandaan nyo, lalo na ang tungkol sa interview dahil napakahalaga nun. Tungkol sa paraan ng pagtatanong at pagsagot ngayong araw, mangyaring magsanay sa pamamagitan ng pagbigkas ng paulit-ulit habang nanonood ng video. Sa susunod, pag-aaralan natin ang kore, sore, at are. Dumarami ang mga salita, kaya nakakatuwa. Magkita-kita tayong muli sa susunod. Paalam!